yung nauna nating ginawa ay rice cooker at yan po ay natapos na. Yan po ay walang power. I-click nyo lang po yung description box sa baba at nandun po yung link kung paano natin na-repair ito. Susunod na po natin ngayon ay itong electric pan. Ito daw po ay gumagana, kaso humihina at bumibilis daw ang ikot. Ang sabi ng may-ari, capacitor daw po ang problema nito. Marunong manghula yung may-ari. Kaya obserbahan natin kung talagang capacitor nga ito. Bago simulan, double check muna gamit ang ohmmeter. Naka times 10 na po ito. Calibrated na. Kabit lang po natin yung dalawang test probe sa AC plug terminals ng electric pan na ito. Kahit magkabaliktad po yung dalawang test probe sa dalawang terminals, okay lang po yan. Ayan, nakakabit na. Pihitin lang po natin yung switch at tingnan natin kung may resistance na masusukat. Number 1. Ayun, nag-deflect po. Good po yung resistance niyan. Ilagay natin sa number 2. Umusog lang ng konti. Good po yan. Number 3. Good po yan. Normal po ang nasukat na resistance. Posible na gumagana nga ito. Hindi naman siya shorted. Isaksak natin sa outlet. Gumagana. I-off natin. Pihitin natin sa number 1. Medyo mahina. Hindi normal ang rotation ng LEC. Medyo mabagal. Number 2. Okay. Nakukulangan talaga sa lakas ng hangin. Medyo mahina talaga. Number 3. Yan. Malakas siya. Pero hindi kasing lakas ng normal operation ng ganitong klaseng electric fan. Mapapansin niyo na may pagkakaiba. Kahit ako ay makukulangan talaga sa buga ng hangin nito. I-off natin. Tama ang sinasabi ng may-ari na gumagana nga. Yun nga lang, humihina at tumalakas daw. Okay, baklasin muna natin ito para ma-check up natin ang loob nito. Okay, ayan ang loob ng electric pan. Napakadumi, puro alikabok. Pagpagan muna natin para masarap trabahuhin. Normal naman ang ikot. Parang malambot naman yung shafting bushing. Alugin natin. Tignan natin kung may alog. Naririnig nyo? Taas, baba. May kunting alog. Kaliwa, kanan. Hindi masyado. Taas, baba, meron. Check upin din natin yung shafting bushing nya. Pero unahin natin yung capacitor. Kasi mahinang umikot. Hindi normal. O may duktong na ito. Ibig sabihin ay nagawa na ito. Tanggalin lang natin ang duktong. Sa mga gustong matuto at may interest sa pagre-repair ng electric pan, panoorin nyo po ang mga video ko. Marami na po akong video ginawa. Kahit sa maliit na bagay ay makatulong po ito sa inyo. Putuli na lang para mabilis. Ayan. Balatan ang dalawang terminals ng capacitor. Ayan. At i-check ang capacitance value gamit ang capacitance tester. Kailangan kung kayo po ay interesado sa pagre-repair, kailangan po ay tester. Napakalaking tulong po at kakambal ng technician ang tester para madaling ma-diagnose, malocate ang mga problema ng appliances. Kaya invest po tayo sa mga tools and test instrument. Mapapansin niyo yung dalawang terminal ng capacitor. Ito, isa, dalawa. Ikabit lang po yung capacitance tester. Ayan, naka 20 microfarad yung setting ng selector knob. Tapos ito yung isa pang terminal, ikabit yung isang test probe. Ayan, 0.94 ang nasukat. Samantalang ang value ng capacitor ay medyo madilim kasi gabi ngayon. 2 microfarad po yung nakasulat.
So halos kalahati po ang ibinaba nito. Low capacitance na po yung capacitor. Confirm na may problema ang capacitor. Pero nagtataka ako, bakit 2 microfarad ang nakakabit dito or pinalit ng unang gumawa nito, samantalang ang motor nito ay maliit. Dapat 1.2 lang ang value ng capacitor na ilalagay dito. Tanggalin ito, papalitan natin ito. Ito mga kareal, yung ipapalit natin, 1.2 lang ang ilalagay natin kasi ang nasukat dun sa tinanggal natin ay 0.94. Ito para mapatunayan natin na buo kahit ito ay bago. Confirm natin para ma-double check. Ito 1.2 eksakto. Okay, good. Ikabit lang natin dito. Tiyagain nyo lang po na panoorin ang mga video natin ginagawa para sa mga baguhan dahil ito po ay pwede ninyong mapakinabangan. Kung interesado po kayo sa mga technique at proseso kong ginagawa, ganito lang po kung papaano ako mag-repair. Hindi kailangan bilisan, ang kailangan ay pulido ang trabaho. Pag pulido ang serbisyo, babalik-balikan tayo ng mga customer. Ayan, babalutan lang po natin ito ng masking tape. Bakit masking tape? Hindi electrical tape. Kasi ang electrical tape pag uminit, nahuhubad. Ang masking tape pag uminit, lalong dumidikit. Tested ko na po ito. Legit po ito. Walang disgrasya pang nangyayari sa paggamit ko ng masking tape. Hindi po yan nahuhubad. Hindi katulad sa electrical tape na umuusog siya, nawawala na sa duktungan pag nag-init na ang motor ng electric fan. Okay, ayan. Ngayon, checkin ulit natin yan kung mabilis nang umikot. Ikabit lang po ulit ang LC. Yan. Lagyan ng knob ang switch. Obserbahan natin ito kung lalakas or bibilis na ang ikot. Isaksak po ulit natin ito sa outlet. Ayan. Tapos pihitin natin sa number 1. Ibang klase po ang design ng switch nito. Ang number 1 po nito ay counterclockwise. Number 2, number 3. Pag counterclockwise ang ikot. Kaya pihitin muna natin sa number 1. Ito. Medyo lumakas na siya. Hindi katulad kanina na medyo mahina. Nadagdagan ng lakas ang pag-ikot niya sa number 1. Number 2. Ayan. Lumakas kumpara kanina. Number 3. Ayan. Naririnig nyo ang pagaspas ng hangin. Malakas na siya. Okay, i-off natin. At bunutin. Tanggalin ang LC. Ganyan lang po ang proseso kong ginagawa. Kailangan maging pulido ito. Dahil medyo alog, check upin natin yung shafting bushing. Dahil hindi ako komportable pagka may nararamdaman pa akong magiging problema dito. Tanggalin ang swing arm. Bibiyakin muna natin ang motor para makita yung shafting at bushing. Tanggalin yung 4 na tornilyo sa bawat kanto. Ganito. Biyakin lang natin ito. Lagyan lang ng basahan sa ilalim para hindi magasgasan yung windings pagka tinaob ng ganyan. Tapos tanggalin yung pin. Ayan, tanggal na. At bunutin ang shafting.
So mapapansin po natin mga kareal, okay pa naman yung shafting. Nagtataka lang ako bakit may alog na konti. Okay naman siya. Ang gagawin ko lang, lilinisin ko ito para kuminis ng todo. Natanggalan natin yung mga spacer blower, lagay lang natin sa mini drill. Ganyan po ang technique. Ayan. Tapos gamit ang liha, 1,000 or 1,200 ang number ng liha natin. Hasain lang po natin ang ganito. Yan. Sa kabila ganun pa rin. Okay. Yan mga kareal, makinis na. Mancha lang yan pero makinis yan. Okay. Ibalik lang natin yung spacer blower. Tapos sukatin kung tama yung alignment. Kailangan ay nakatapat itong guhit na ito na may groove doon sa pinakang kanto ng stator core sa loob. Okay na yan, nakatapat na. Ibalik na yung spacer blower sa bandang unahan. Ito. Ayan. Tapos sukatin natin kung mayroon siyang play. Pag binunot, okay po yung play na yan. May clearance na maliit lang. Huwag masyadong maluwag. Huwag naman masyadong masikip. Pag inangat natin, baba taas, kaliwa kanan, dapat walang alog. Para ma-confirm natin, i-fix natin ito, ibabalik yung 4 na tornilyo, pero bago ibalik yun, lagyan muna natin ang langis. Sundan nyo lang po ang proseso kong ginagawa kung interesado kayo, dahil ang mga prosesong ito ay magpapakita na pulido ang ating mga serbisyo. May kanya-kanya po tayong diskarte, pamamaraan. Kung magugustuhan nyo itong ginagawa ko, kayo na po ang bahalang umobserba. Kung may mali at kulang, mag-suggest po kayo at baka makatulong sa akin para makakuha ako ng ambag galing sa inyo. Mag-ambagan po tayo ng kaalaman. Okay, nalagyan na ng langis. Ibalik na sa pwesto. Tapatan lang po sa kabila naman. Dito naman. At sa katapat din. Ayan. Nakalagay na yung 4 na tornilyo. Ngayon, ikakabit na natin yung kapasitor doon sa pinagtanggalan ng lumang kapasitor. Ayan. At ibalik na rin yung swing arm dito. Okay. Mapapansin ninyo yung wiring ay sabog-sabog. Para maging pulido, bigisin po natin yan ng cable tie. Ayan. Okay na. Goods na po yan. Tapos alugin natin yung shafting para ma-double check kung may alog pa rin siya o tuluyang nawala na. Taas, baba, kaliwa, kanan. Nawala na po yung konting alog kanina. Hindi katulad kanina na pag inalog natin ay tumutunog pa. Ngayon nawala. At para mai-align yung shafting bushing rotor, pukpukin lang po natin yung dalawang kanto na yan ng tigta-tatlo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lumambot na po, freewheeling. Pwede nating ibalik yung pin nya.
Okay, yan o, napakalambot na pong pihitin o. Wala nang alog. Kailangan natin kabitan ng LSI para ma-testing natin kung good na siya. Pagka ganun kasi na may konting alog yun, dahil base dun sa history ng electric pan na ito na namamatay-matay daw, posible pong mamatay-matayan kasi nga maluwag yung shafting bushing. Pag sumikip, humihinto, bumabagal. Pag lumuwag, posibleng tumigil sa pag-ikot or umikot siya ng normal. Meaning, abnormal ang operation kasi humihina at bumibilis ang ikot niya. Bumabagal at lumalakas. Okay? Lagyan muna natin ng knob, ang switch. Ayan, isaksak na po natin sa outlet. Nakasaksak na, ibaba yan. Pihitin natin sa number 1. Ayan, mas lalong gumanda po ang ikot at lumakas. Ayan o, good pong operation yan. Normal po yan sa number 1 kasi maliit po yung motor, ganyan lang po talaga kalakas ang ikot yan. Posibleng namamatay-matay nga kanina kasi dun sa alog na napansin natin at naobserbahan. Ngayon po, nawala na po yung alog, normal po yung ikot niyan. Ilagay natin sa number 2. Ayan, naririnig nyo, malakas yung pagaspas nya. Steady natin. Ayan o, ang lakas po ng pagaspas. Ramdam natin na malakas na ang buga ng hangin nito. Ayan o, number 3. Ayan, lalo lumakas. Dinig nyo ang lakas ng pagaspas. So pagka humihina, lumalakas ang ikot ng LSI, hindi lang po capacitor ang suspect, posible rin po na shafting bushing. Ganun lang po ang prosesong ginawa natin. Okay, paki-like and share naman po para malaman din ng iba. Subscribe na kayo kung bago lang kayo. Ito po ang aking munting channel. The real life Big X Real Flow expresses the reflections of a common worker, driver, technician, and a barber.